People think fishing is all about catching fish. Ako rin, yun din yung akala ko nun. Pero pagkatapos ng unang fishing trip namin dito ni Gladys, parang hindi naman pala. Kaya sa vlog na to, sasama kayo sa first ever fishing experience naming dalawa dito sa Canada. Wala kaming alam sa pangingisda, wala kaming experience. At honestly, hindi rin namin alam kung may mauhuli kami today. Alam nyo ba, matagal na namin gustong subukan ng fishing. Hindi dahil mahilig talaga kami manghuli ng isda, kundi dahil gusto kong maintindihan kung bakit ang daming nahuhumaling dito. Magdadrive ka na ilang oras, magdadala ka ng sandamakmak na gamit, tapos pagdating mo, uupo ka lang at maghihintay. Worth it ba talaga? Honestly, medyo kinakabahan ako. Pagdating namin sa lake, lesson agad. Akala ko noon, hawakan mo lang yung fishing rod, ihahagis mo yung line, tapos aantayin mo lang. Hindi pala ganun kasimple. May tamang paghawak ng rod, may tamang paggamit ng reel, at may tamang timing kung kailan mo i-release yung line. At syempre, may tamang paraan ng pagkakast. So umpisa, ang dali lang panoorin habang pinapanood namin si Tito Ali at si Tita Ivy. Pero nung kami na yung gagawa, doon namin na-realize na may mga bagay na ang dali lang kapag pinapanood. Pero kapag ikaw na yung gagawa, may hirap pala. May maling hagis, may sumabit, may kulang sa lakas, meron ding maaga o kaya late na nag-release ng line, at marami pang iba. Pero siguro ganun talaga kapag may bagong natututunan, di ba? Hindi mo naman kailangang magaling agad. Ang importante, handa kang matuto. Okay? Bago ka pala makapag-fishing dito sa Manitoba, kailangan mo munang kumuha ng fishing license. Kami, 1-day license lang yung kinuha namin kasi medyo mahal. $27 lang siya para sa non-resident for a day. Kapag naman non-resident ka, kailangan mo magbayad ng $72 for a year. At hindi rin pwedeng lahat na mahuhuli mo ay iuwi mo lahat. Hindi pwedeng ganon. May sinusunod silang regulations para maprotektahan ang fish population. Tulad sa lugar na pinuntahan namin, ang pwedeng i-keep mo lang yung mga isda na ang sukat between 15 and 21.5 inches. So kapag mas maliit sa 15, kailangan mong i-let go para lumaki pa. Kapag naman nakahuli ka ng mas malaki sa 21.5 inches, kailangan mo pa rin siyang i-let go. Guys, yung silver bass, malaki masyado. Kaya i-let go natin siya. Bye-bye! At hanggang 4 lang ang pwede mong iuwi kada license. Maganda rin isipin na may mga ganitong rules kasi ibig sabihin, inaalagaan nila yung kalikasan para ma-enjoy pa ng mga susunod na generation yung fishing activity. Pagkatapos ng ilang oras, lumipat kami sa isa pang lake. Hi guys! Walaan nyo kung nasan kami. Nakahanap kami ng daanan. Nandito tayo sa gitna ng hindi ko alam. So dumaan kami dyan. Doon. Galing kami doon. Oh, di ba? Nakahanap kami ng bagong spot na kung saan tayo itutuloy natin mag-fishing. Darlings! Tita! Hustler na driver si Tita. Tara, hanap tayo ng bagong ano. At grabe, mas tahimik, mas peaceful, parang postcard. At sabi nga ni Tito Ali tsaka Tita Ivy, nakikita daw dito yung Aurora Borealis. Kaya looking forward to that. Sana sa future makita din natin yun habang nag-fishing tayo. Pero may isang problema sa lugar na to. Napakaraming lamok. Sa totoo lang, feeling ko hindi na kami yung nangingisda. Kami na yung nuhuli ng mga lamok. Pero ang ganda pa rin talaga ng paligid. Isa to sa mga moments na mapapahinto ka na lang at mapapaisip. Ang sarap pala talagang lumayo muna sa ingay ng syudad. Habang nakaupo kami at naghihintay na gumalaw yung rod namin, doon ko na-realize ang isang bagay. Akala ko ang pinakamahalagang skill sa fishing ay kung gaano kalayo ang cast mo, or kung gaano kamahal ang rod mo, or kung gaano kaganda ang reel mo. Pero hindi pala. Patience. Yun ang pinaka-importante. Kasi sa fishing, wala kang control kung kailan kakagat yung isda. Ang kontrolado mo lang kung maghihintay ka. At habang naghihintay ka, wala kang choice kundi maging present. Makinig ka sa hangin, sa tunog ng tubig, sa mga ibon, at sa katahimikan. At siguro, ganun din talaga naman sa buhay. Hindi lahat ng pinaghihirapan natin nakukuha. May mga pangarap na kailangan talagang hintayin. May mga pagkakataong ang pinakamahalagang ginagawa ay hindi ang pagkilos, kundi ang hindi pagsuko habang naghihintay. Siguro kaya maraming nahuhumaling sa fishing kasi hindi lang isda ang inuuwi nila,
quality time at pagkakataong makapagpahinga mula sa sobrang bilis ng mundo. Sa loob ng ilang oras, wala kang iniisip na notifications, walang deadlines, walang trabaho, ikaw lang at yung lake at syempre yung mga kasama mo. At minsan, sapat na pala yun. So, after about 4 hours na pag-fishing, isang isda lang yung nahuli namin. Pero kahit na, kasi kung may isang bagay man kaming iuwi sa araw na to, bukod sa isang pickerel na nahuli namin, hindi lang yun tungkol sa fishing, kundi isang simpleng paalala na minsan, ang pinakamagagandang araw ay hindi yung puno ng excitement, kundi yung mga araw na natututo kang huminto at i-enjoy lang yung moment. Maraming salamat sa pagsama sa first ever fishing adventure namin dito sa Canada. At kung gusto niyo pang sumama sa mga susunod naming adventure, don't forget to follow. Kita-kits sa next vlog.